Agawan ng Lupa. Isa na namang magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming listeners dito sa Sitio Bangungot. Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang maghatid sa inyo ng isa na namang kwentong kababalaghang hango sa tunay na karanasan ng ating letter sender for today na nagpakilala sa atin bilang Miko. Tungkol ito sa isa umanong vacant lot sa subdivision kung saan siya nakatira ngayon, na ayon pa sa ating letter sender ay kinatatakutan at nilalayuan daw ng mga tao sa kanila. Haunted daw kasi ang lugar na ito at may nagpapakita. Kaya ano pa ang iniintay natin, mga ka-SB? Tara na't pakinggan natin ang kaniyang istorya. A very blessed afternoon to all the listeners of this channel. Bago ko po simulan ang kwento ko, gusto ko lang po sanang batiin at pasalamatan ang aking pinsan na si Pam Sarmiento for introducing me to this channel. Pati na rin po sa pagkumbinsi niya sa akin na magpadala na rin ng sarili kong kwento. Gusto raw po kasi niyang mapakinggan dito itong istoryang isishare ko sa inyo tungkol sa kwentong kadikit daw po ng isang bakanting lote dito sa nilipatan naming subdivision. Brief background lang po kung bakit kami lumipat noon sa subdivision ito. Yun po ay dahil yung dati pong bahay na tinitira namin sa Leyte ay kasamang lumubog sa baha noon pong 2013 dahil sa bagyong Yolanda. Opo, isa kami sa nakasurvive sa trahedyang yun, although muntik na talaga akong mamatay ng mga panahong yon nang mabagsakan ako ng mga bakal at yero mula sa gumuguhong parte ng bahay namin. Laking pasasalamat ko na lang po talaga sa Diyos at kahit na medyo malala ang pinsalang tinamu ko noon, ay nakaligtas pa rin kami that time ng buo kong pamilya. Hanggang sa lumipat na nga po kami dito sa Quezon Province, kung saan bumili si Papa ng bahay at lupa mula sa perang nakuha niya sa kanyang insurance. So balik po tayo sa kwento. Ang totoo po, marami na po kaming naririnig na tsismis tungkol sa bakanting loteng ito noong bagong lipat pa lang ang pamilya namin. Pero hindi naman po kami kahit kailan nakinig o naniwala sa mga usap-usapang yun kahit na maging kami po ay may nararamdaman na talagang kakaiba noon sa tuwing dadaan kami sa harap ng lote. Mga 4 houses lang po kasi ang layo ng bakanting loteng ito sa mismong bahay namin. Kaya palagi ko po talaga itong nadadaanan sa tuwing papasok ako at uuwi ako galing sa eskwelahan. Hanggang isang araw po, bigla na lang akong nakumbinsing totoo nga ang kumakalat na tsismis tungkol sa lugar na yon. Nang may makausap akong isang matanda noong isang beses na bumili ako sa tindahan malapit sa amin. Toy, bago kayo rito? Napalingon ako noon sa matandang nakasabay ko habang naglalakad ako pauwi. Bigla niya kasi akong kinausap. Opo, Lo, pero mga ilang buwan na rin naman po kami rito. Tumango-tango naman yung matanda tapos nginitian pa ako.
Hindi naman creepy si Lolo, to be honest. Mukha nga po siyang mabait eh, kaya siguro hindi rin ako natakot noon na makipag-usap sa kanya. Kaya pala ngayon lang kita nakita. Ako nga pala si Agapito. Ako naman po si Miko, Lolo. Taga dyan lang po kami sa may dulo. Itinuro ko pa noon kay Lolo Agapito yung bahay namin sa pinakadulo po ng street na yon. Ako naman taga rito lang din. Diyan ako sa may bakanteng lote nakatira noon. Ako ang bantay doon. So medyo nagulat po ako nang malaman kong doon pala siya nakatira dati. Hala, caretaker po kayo noon? Di ba po haunted daw ang loteng yon? Naririnig po kasi naming nag-uusap yung mga kapitbahay natin dito. Kinatatakutan daw yung loteng yun eh. Mangkukulam daw po kasi yung nakatira doon, sabi nila. Masama raw po ang ugali. Natawa naman si Lolo Agapito sa sinabi ko. Mga wala talagang magawa yung mga yan. Alam mo na, hindi naman talaga nawawala sa isang lugar ang mga chismosang makakati ang dila. Kwento ng kung ano-ano. Hindi naman nila alam ang totoo. Napailing pa po siya bago siya nagpatuloy sa pagsasalita. Matagal na kong nakatira dito, kaya alam ko lahat. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga kumakalat na usap-usapan dyan. Ano po bang totoong kwento dyan, Lo? Alam niyo po kasi matagal na rin akong curious dyan dahil totoo pong may nararamdaman akong kakaiba sa tuwing napapadaan po ako dun sa lote. Noong isang araw nga po, sabi ng kapatid ko, nakakita raw po siya doon ng babaeng walang paa na nakalutang sa ere. Kaya ayun, hindi na po lumalabas ng bahay. Yun ba? Hindi ko naman sinasabing wala talagang nagpapakita doon. Totoo namang meron, kaya lang mali yung mga ibang detalye sa mga kumakalat na kwento tungkol doon sa bakanteng lote. Ang totoo kasi niyan, nagsimula lang naman yan dahil sa agawan ng lupa. Ay, totoo po. Doon pa lang, Sir Jupiter, talaga pong nakuha na ni Lolo Agapito ang interes ko. Invested na ako agad sa kwento niya, kaya umayos pa ako ng tayo paharap sa kanya. Sige nga po, Lo, kwento niyo sa akin ang history ng bahay na yan para naman masabi ko sa kapatid ko. Sige ba? Halika't mo po tayo dito sa tapat para hindi ka mangalay sa pagtayo. Inakay pa ako ni Lolo papunta doon sa parang malalaking buhay na batong nakalagay sa gilid ng kalsada na nagsisilbi na ring bench ng mga tumatambay doon tuwing hapon. Doon kami naupo, tapos nagsimula na siyang magkwento. Ang sabi po ni Lolo Agapito, meron daw pong matandang nakatira noon sa bakanting loteng yon na kilala sa bansag sa kanya bilang Intong o Manong Intong. Ito raw pong matandang ito ang may-ari ng pinakamalaking lote sa lugar na yon nung hindi pa po ito ginagawang subdivision. Hanggang sa may mayamang negosyante ng araw po ang nagka-interes dun sa lugar kasi nagkaroon na raw ng highway sa malapit. So basically, alam ng negosyante na sa pagtagal ng panahon, magiging malaki po ang presyo ng lupa sa lugar na yon. Kaya naman sinimulan niyang bilhin isa-isa sa mga may-ari ng lupa
ang kanilang property. Hanggang sa halos lahat na nga po ng taga doon ay naibenta na yung lupa nila maliban na lang daw po dito kay Manong Intong. Sobrang pagkukumbinsi raw po ang ginawa ng negosyante kay Manong Intong. Pero ito pong matanda ay talagang nagmamatigas pa rin at ayaw ibenta ang property niya. Siguro po napikon na raw itong sinegosyante kaya ang ginawa niya ay lumapit na siya dun sa mga malalayong kamag-anak nitong si Mang Intong at sila ang inofera niya ng malaking halaga. Wala na po kasing immediate family si Mang Intong since ulila na po ito at matagal na raw pong pumanaw ang asawa nito. Wala kayong pakialam sa lupang ito, hindi ito sa inyo. Malapit ka ng mamatay na matanda ka at kapag nangyari yun, hindi mo rin pakikinabangan ang lupang yan. Hindi mo yan may sasama sa hukay kaya sa amin din yan mapupunta. Hindi ko papayagang mangyari yun. Hanggang sa mamatay ako, hindi ko hayaang mapunta ito sa inyo dahil mahalang ang bituka ninyo mga mukha kayong pera. Galit na galit daw ang mga kamag-anak ni Mang Intong nang kahit sila ay tinabla ng matanda. Kahit ano pong gawin niya ng pangungumbinsi rito ay hindi talaga siya pumapayag na ibenta ang kanyang lupa. Pero dahil mga ganid nga raw po yung mga kamag-anak ni Mang Intong at talagang malaki ang interes nila sa pag-aari ng matanda, hindi sila papayag hanggat hindi sila nagtatagumpay na agawin ito. Halang pala ang bituka ha, makikita mong matanda ka, ipapatikim ko sa iyo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang ibilansad mo sa amin. Sisiguraduhin kung hindi ka na lang mapipilantod ngayon. Nang gabing yun, alam na raw ni Mang Intong na iba na ang balak ng mga kamag-anak niya. Alam niyang may laman ng pagbabantang yun, kaya kailangan niyang maging handa sa mga susunod na mangyayari, lalo pat hindi naman po kaila sa mga ito na may kapansanan si Mang Intong. Pilantod po kasi ang isa nitong paa na unti-unti na rin daw pong nabubulok ng mga panahong yon dahil sa sakit na diabetes. Tama nga po ang matanda dahil pagka-uwi ng mga kamag-anak niya, nagplano na kaagad sila kung paano nila maaagaw ang lupang pagmamay-ari ni Mang Intong. At isa lang ang naisip nilang solusyon sa kanilang problema. Kailangan nilang pabilisin ang pagkamatay ng matanda. Tutal naman daw ay doon na rin ang kahahantungan nito sa nalalapit ng panahon. Tulog na si Tanda, Badong. Tara, pasukin na natin yung bahay. Sigurado ka ba dito sa gagawin natin, Arturo? Huwag na lang kayo nating ituloy. Ano ka ba, Badong, kung kailan naman nandito na tayo sa kapadinagayang dibdib mo? Halika na nga. Ayon pa sa kwento ni Lolo Agapito, itinuloy daw po ng mga kamag-anak ni Mang Intong ang pagpasok sa bahay niya para isagawa na yung masamang balak nila sa matanda. Yun nga lang po, langit-ngit pa lang daw ng pintuan ng Mang Intong ay halos kilabutan na ang mga ito. Badong, ano ba yung humuhugong na tunog na yun? Parang maangil na halimaw ang tunog. Naririnig mo ba? Ingot, may halak lang si Tanda. Anong halimaw pinagsasasabi mo dyan? Ganon talaga ang tunog ng hininga kapag hinihika na.
Madilim daw po ang loob ng bahay ni Mang Intong. Wala naman daw kasing kuryente pa sa lugar na yun noong araw at obviously po ay gabi umatake ang masasamang kamag-anak ng matanda para walang makakita sa kanila. Noong una raw po ay hindi pa nila pinapansin yung parang kakaibang pakiramdam na bigla na lang lumukob sa loob nila pagpasok pa lang nila dun sa bahay. Pero maya-maya talagang nagtayuan na ang balahibo ng dalawang ganid nang bigla na lang nilang makita ang isang anino ng tao doon sa may pintuan ng kwarto ni Mang Intong. Punye, Badong, nagising yata si Tanda dahil sa ingay mo. Hala, bakit ako? Saka paanong magigising dinig na dinig ko pa rin yung malalim na paghinga niya? Mukhang malalim din ang tulog ni Tanda. Kung ganun, sige nga, sabihin mo sa akin kung sino yung aninong yun. Yung nakatayo sa may pintuan. Nilingon naman daw po agad ni Badong yung pinto. Pagkatapos nakita nga niya yung figurang sinasabi ni Arturo. Hindi naman si Tanda niyan, pinsan eh. Hindi mo man nakita yung buhok. Mahaba, pare. Tapos bakit walang paa? Bakit nakalutang? Nang mapansin nila yun ay doon na nanigas sa kinatatayuan nila ang dalawang gahaman. Pagkatapos daw po noon, nakarinig na sila ng parang boses na tumatawa na nag-e-echo sa paligid ng bahay. Oy, Tanda, wag mo kaming takutin ha, hindi kami natatakot sa'yo. Lumabas ka sa pinagtataguan mo, Tanda, demonyo ka no? Pero nagpatuloy lang sa pagtawa yung boses na nag-e-echo dun sa bahay. Dahil daw po doon, nagpasya yung dalawa na pasukin na si Mang Intong sa kwarto nito. Sinipa ni Arturo yung pintuan pero pagpasok nila doon, nagulat sila kasi wala silang naabutang tao. Ang naroon lang ay yung pagalagalang aninong nakalutang sa ere. Pagkatapos ay napakaraming mga aparato na parang mga gamit sa pangungulam. Meron daw pong librong kulay itim. Merong iba't ibang klase ng manikang may nakakatakot na hitsura, mga kandila, mga halamang gamot, garapon, mga langis at napakaraming matutulis na karayom na noon po ay nakakalat sa papag na hinihigaan ng matanda. Mula sa maliit hanggang sa pinakamalaking sukat ay meron daw po doon. Pero ang pinakanakakatakot pa doon ay nung bigla raw pong nakita ng dalawang ganid na gumalaw yung mga karayom na nakakalat dun sa papag. Tapos umangat ang mga ito sa ere nang nakatutok lahat sa kanila. Ano yan, Arturo? Bakit may mga ganyan dito sa kwarto ni Tanda? Bakit pa ako tinatanong mo eh? Pareho lang naman tayong magkasamang dumating dito. May sa demonyo yata yung si Tandang Intong, pinsan. Isang mangkukulam. Paano tayo tatakas dito? Sa tanong na yon ni Badong, bigla na lang daw pong lumakas lalo yung naririnig nilang halakhak na sinasabayan pa ng tunog ng isang malalim na paghinga na hindi nila alam kung saan ba nagmumula. Sinubukan daw pong tumakbo noon ng dalawa palabas ng kwarto pero napaatras lang sila pabalik sa silid nang bigla na lang bumungad sa harapan nila ang figura ng matandang si Mang Intong na nakangisi sa kanila habang nakatayo ito ng tuwid sa harapan ng dalawa. Intong,
Paano kang nakakatayo ng tuwid? Hindi ba pilantod ka? Isang malakas, nakaiinsulto at nakakatakot na halakhak daw po ang isinagot ni Mang Intong sa tanong ng kamag-anak na si Arturo. Parang baliw daw po si Mang Intong noon dahil sa sobrang tuwa nito habang pinanonood na manginig sa takot ang dalawang ganid niyang kamag-anak na noon po ay nagtangka sa buhay niya. Mga uto-uto, kahit kailan, hindi makakasakit ang katulad ko. Hindi ba't mga tsismoso naman kayo? Hindi ba ninyo nabalita ang may anting-anting ako at may alam ako sa pangungulam? Lalo raw pong nanlaki ang mata ng magpinsang Badong at Arturo. Takot na takot ang mga ito at halatayon sa butil-butil nilang pawis at sa nanginginig nilang mga tuhod. Umalakhak na naman si Mang Intong pagkatapos ay bigla siyang huminto. Sumenyas siya na parang may tinatawag, kaya nagtaka ang dalawa dahil silang tatlo lang naman ang mga tao roon. Pero halos mapaihi na raw ang mga ito nang makita nilang lumapit yung anino ng babaeng nakalutang kay Mang Intong. Tapos ay sinamahan itong humalakhak ang matanda. Takot na talaga noon ang dalawa at sa sobrang takot nila ay wala na silang ibang nagawa pa kundi ang magtatakbo palabas ng bahay ni Mang Intong. Sumisigaw sila habang humihingi ng tulong pero wala namang makarinig sa kanila dahil malawak nga ang lupaing yun ng matanda. Hindi naman daw po hinabol ni Mang Intong yung dalawang ganid. Pinabayaan niyang umuwi sa mga bahay nila ang mga ito. Pero kung inaakala nilang tapos na ang kanilang kalbaryo, ay doon po pala sila nagkakamali. Ilang linggo makalipas daw po ang ginawang panloloob ni Badong at Arturo sa bahay ni Mang Intong. Halos magkasabay na nagkaroon ng karamdaman ang mga ito. Malubha. Sumusuka sila ng dugo. Kung ano-ano ang tumubo sa kanilang mga balat. Nagdidiliryo sila at nagkakaroon ng halusinasyon. Parehong-pareho daw po ang nangyayari sa kanila. Palala ng palala. Hanggang sa umabot na raw po sa puntong hindi na makakain pa ang mga ito dahil ang tingin daw nila sa mga pagkaing ibinibigay sa kanila ay mga uod, ipis at iba't iba pang nakakadiring insekto kahit na hindi naman talaga yon ang inihahain sa kanila. Dahil doon unti-unti silang nangayayat. Naging butot balat. Yung bituka nila unti-unti rin daw pong nabutas hanggang sa literal na namatay sa gutom ang dalawa. Simula raw po noon wala nang nagtangkapang kumalaban kay Mang Intong. Kahit nga raw po yung negosyanteng bumili ng mga lupang katabi ng property ni Mang Intong, hindi na rin po nang tangkapang kumbinsihin ng matanda nang mabalitaan niya yung nangyari. Yun nga raw po ang dahilan kaya hindi pa agad nagawa ang subdivision tinitirhan namin ngayon. Saka lang daw po ito nasimulan nung namatay na rin si Mang Intong pagkalipas ng ilan pang taon.
Ay grabe naman po pala yung mga kamag-anak ni Mang Intong, Lolo. Sila naman pala ang gumawa ng dahilan para gantihan sila ng matanda. Tama ka dyan, Toy. Hindi ka masasaktan kung hindi ka mananakit. Yun lang naman sana ang kailangan nilang isipin. Pero masyado silang nagpadala sa pagiging gahaman nila eh. Lolo Agapito, bakit nga po pala ayaw ibenta ng Mang Intong yung property niya noon kung alam niyang may sakit na po pala siya at malapit na ring mamatay nung mga panahong yun? Tinapik pa ni Lolo Agapito ang balikat ko bago niya ako sinagot. Dahil dyan sa loting yan, dyan niya inilibing ang pinakamamahal niyang asawa na namatay dahil sa komplikasyon nito nang maputulan ito ng paa. Literal na napangangapo ako noon, Sir Jupiter. Ang sabi kasi ni Lolo Agapito sa akin, hindi raw po totoong diabetic si Mang Intong nung time na yon. Naging pilantod daw po siya nang subukan niyang ilipat sa kanya yung sakit ng asawa niya. Nagkaroon daw po kasi ito ng tinatawag na cancer sa buto. Isang bagay na hindi kayang gamutin ng kaalaman ni Mang Intong. Kaya umabot sa puntong naputulan na ito ng paa, pero eventually ay binawian din ng buhay dahil po kumalat na yung cancer sa katawan nito. Wala raw pong kapera-pera noon si Mang Intong. Niwala man lang siyang pambili ng kabaong, kaya napilitan siyang doon na lamang ilibing sa sarili nilang lupa ang kanyang asawa. Pagkauwi ko sa bahay noon, Sir Jupiter, ikinuwento ko agad sa parents ko, pati na rin sa kapatid ko, yung nalaman ko. Pero nagtaka po ako sa naging reaksyon noon ni Papa. Sino ka mo ang nagkwento sa iyo niyan, Miko, anak? Si Lolo Agapito po, kastreet natin pa. Nagkatinginan pa sila ni Mama nang sumagot ako, Sir Jupiter. Anak, yung Mang Intong na sinasabi mo, alam mo ba kung anong totoo niyang pangalan? Hindi po, hindi naman po sinabi ni Lolo Agapito eh. Agapito. Yun ang totoong pangalan ni Mang Intong. Agapito Intong de la Cruz. Yun ang nakasulat sa titulo ng bakanting loting yun. Yun kasi sana ang bibilhin kong property, anak, nung naghahanap pa lang ako ng lilipatan natin dito. Kaya lang nalaman kong hindi pala ito binibenta. Kaya naghanap na lang ako ng iba. Kinilabutan po ako sa sinabi ni Papa, kahit na noong una ay hindi naman po ako sigurado kung si Mang Intong nga po yung nakausap kong matanda. Pero nung hindi ko na po ulit nakita pa yung matanda kahit kailan, nagkaroon na po ako ng ideyang siya nga ang nakausap ko. Kung nagtataka naman po kayo kung paano ko siya nakausap at sa dami ng taong nakatira dito sa amin ay ako lang ang kinausap niya, siguro po masasagot ko yan sa pamamagitan ng pag-amin sa inyo. Na dahil po sa aksidenteng naranasan ko noon sa gumuho naming bahay, nabuksan po ang aking third eye. Kinumpirma po yun mismo ng isang espiritistang kinonsulta namin ng papa ko noon. So yun,
Sobrang nag-enjoy po ako sa pagbabahagi sa inyo ng creepy experience kong ito, Sir Jupiter. It will really be a big pleasure to me kung sakali pong ma-narrate ninyo ito in the future. Kung sakali man, salamat na rin po in advance. Naway tangkilikin pa po ng marami ang inyong channel. More power po and God bless. Damo nga salamat Miko han imo pag-share ini nga imo istorya. At ngayon, eto na po ulit ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Hazel Cole, Lilian Poblete, Jen Birangel, JR Sabico, Makina Winter, Benjumar Vasquez, Conrade Eve, Puka Rix, Angela May, at Mivida. Narito naman ang ilang magagandang comment mula kina Rhea Zarco at Corazon Dato. Sabi ni Rhea sa kwentong pinamagatang jeepney driver, wala pong ibang paraan, sender, kundi manampalataya ka sa Diyos. Kung mananampalataya ka sa Panginoon, talagang lahat ng pagsubok dadaan sa iyo. Kaya sender, huwag kang mawala ng pag-asa. Nasa Diyos lang ang pag-asa ng lahat. Lagi lang magpasalamat sa Kanya sa kahit anumang pagsubok na dumadaan sa buhay natin. Sabi naman ni Corazon, good day Sir Jupiter. Lagi po akong nakikinig sa inyo. Hindi po kumpleto ang araw ko kung di ako nakakaparinig sa inyo. Sana marami pa kayong mabasang horror stories. Salamat Corazon. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po, mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.